Hello, good afternoon po mga kapatid, kaibigan, kababayan, kapwa ko sa buong mundo, at ang lahat kong mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa inyo at mapayapang araw ng linggo po. At bigyan ko lang po kayo ng isang bagay tungkol sa pananampalataya. Ano po? Ang linggo po, sa araw ng pananampalataya, ang tunay na unang araw. So, ngayon po ay araw ng linggo. Kung ang Sabado ay ikapito, ang linggo po ang ikaunang araw. Ayan po, isang share ko po sa inyo yan. Ngayon po ibabasahin ko ngayon yung continuation po ito ng Hebreo. Nandito po ako sa Hebreo chapter 5 at 6. Ayan po. 5 and 6 po ang babasahin natin ngayon. Dito po under ng 5 and 6, Hebreo 5 and 6, ito pong 5 ay, ang nilalaman po nito ay, ayon po dito, mayroon siyang isang naka-indicate na babala laban sa pagtalikod. Ito po ay babala, let's say, pagtalikod po kapag tayo nananampalataya sa Diyos. Nakatanggap tayo ng mabuting balita, sumusunod na tayo sa aral ng Diyos, ipinamumuhay na natin ang aral ng Diyos. Tapos, dumating sa punto na nagkaroon tayo ng pagsubok sa buhay. Kasi po, ang mga tao po na didilat o nabubuksan ng mata, ang puso, at nagsisisi, at after ng repentance, magbabagong buhay, kukontinue ang bagong buhay, and then kasama po nun ang pagsunod sa batas ng Diyos. Ngayon po, kapag po tayo ay nagsisi at sumunod sa batas ng Diyos, dumadating po yung purification. Yung pong kumbaga sa gold, pinapanday, pinagaganda. So kapag po naman sa tao, sa atin, sa ating pananampalataya at sa ating pagsisisi, pinupurifier tayo, ibig sabihin, may mga dumadating po na mga pagsubok dyan. Kumbaga po sa exam, meron po tayong mga trial. So, dito po makikita kung kaya nating sumunod talaga sa batas ng Diyos, kaya talaga nating kahit magkaroon ng mga bagay na pagsubok, maipapakita natin sa Diyos na talagang mahal natin siya at handa tayong sumunod sa Kanya. Kahit pa tayo ay binabatukal ng kaaway ng Diyos ng mga pagsubok. Kasi po ang taga-bato po ng mga pagsubok sa tao yung kaaway ng Diyos Isa po kasi yan na pinapahintulutan ng Diyos para maipakita niya dun sa kaaway niya na tayo'y talagang tunay na nagmamahal sa Diyos, sa Kanya. Kasi po itong kaaway na ito ay siya po yung katulad nung sinabi ko sa inyo dun sa isang record ko na siya po yung pang-asar. Yun, pang-asar pala yun sa Tagalog. Pang-asar. Inaasar niya yung inaano niya ang Diyos na katulad ng kay Job na sasabihin niya, buti kong kilalanin ka pa niyan. Kasi kaya ka lang niyang kinikilala, kaya lang naman siya sumusunod sa'yo dahil binibigyan mo siya ng pagpapala. Subukin mong alisin ang mga pagpapala mo sa kanya. Buti kung sambahin ka pa niyan. Yan, si Satanas po ang gumawa nun. Kaya naman po, para maipakita ng Diyos na talagang tayo'y mahal natin siya,
pinapahintulutan niyo po yung inaano ni Satanas, pero kontrolado niya yon. Dahil, katulad po ng kay Job na isang halimbawa natin dito sa Biblia, na sinabi niya kay Job na sige, gawin mo ang mga gusto mong gawin sa kanya, pero wag na wag mong pakikialaman ang buhay niya. So it means, binigyan si Satanas ng ultimatum ng Diyos kung alin lang ang pwede niyang galawin. So, hindi niya pwedeng galawin ang buhay ng anak ng Diyos. Kaya po ganun yon. Ang mga bawat tao na susunod sa Diyos, dumarating yung purification. Yung purification po na yon ay, yun yung tawag dun ay baptism of fire. Na kapag tayo'y tinanggap natin, kasi po, siyempre sa pagsisisi natin, sa pagrepent natin ng ating mga kasalanan, obligadong tatanggapin natin ng Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus ang siyang talagang magbibigay sa atin ng kalayaan sa pagkakasala, sa pagiging makasalanan. Kasi siya yung naghandog ng buhay niya para tayo tubusin sa kasalanan. Kaya po yung pag tayo nagsisi, nagbago ng buhay, ora mismo kailangan natin tanggapin sa buhay natin ang Panginoong Hesus para mapatunayan natin sa Diyos Ama na talagang mahal natin siya dahil tinatanggap natin mismo ang anak niya. Kasi yung anak niya nga ang isinakripisyo niya para tayo magkaroon ng pagkakataon na maging bagong tao or maging bagong nilalang kapag tayo ay nagsisi, lumayo sa kasalanan. Kasi po, ang advantages po kasi kapag tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, bibigyan niya tayo ng banal na spiritong pangtulong. Yun po ang tutulong sa atin, kaya kailangan alam natin yun kung paano siya kumikilos sa atin. Tapos, kasi po, yung baptism of fire, kasabay po nun, dumarating po yun. Habang kasama natin ang banal na spirito, yung baptism of fire ay dumarating po sa buhay natin yon. At iyon po, lahat po ng iyon ay dinaanan ko. Kaya ko po nasasabi sa inyo. Ngayon, hindi naman po basta-basta magbibigay ang Diyos ng trial na wala naman tayong pwedeng hawakan. Ibig sabihin yung hindi naman ganun ng ating Diyos. Kaya nga ang Diyos natin, yung sinabi ng Panginoong Hesus bago siya umakyat ng langit, sinabi niya sa mga disipulo niya na matuto kayong maging mapagpanalangin, mapagpasalamat, at ako muna ang aakyat sa langit dahil pag umakyat ako ay ipadadala ko ang inyong banal na espiritu, ang tagatulong, ang helper. Kasi yung helper na yon, siya yung tutulong sa atin, magpapalakas sa atin, magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin kung anong dapat natin gawin. Kaya dapat ano po tayo, tawag dyan, magaling tayong sumens kung ano yung turo niya. Kung banal na spirito ba yung nagsasalita o yung kaaway. Kasi po sa atin, kung kayo po, alam ko na na-experience nyo yan, di ba? May bumubulong sa kabila, sa kanan, may bumubulong sa kaliwa, may bumubulong sa kanan, di po ba? Kapag po ang bumubulong sa kaliwa ay sige nga, ganyan. Halimbawa po may nakita kayong wallet sa kalsada, napulot nyo. Ngayon, may mabubulong, sige, pulutin mo, ganyan. Tapos, siyempre, binuksan mo yung laman, nakita mo, marami. Ay, sabi niya, ayan, maraming magagawa sa buhay mo yan, maitutulong mo yan, marami kang mabibili dyan, ganito, ganon. Sa kabilang namang side, sa right side nyo naman, wag, anumang hindi sa'yo, wag mong nanasaan, kaya tignan mo yung wallet,
at tingnan mo kung may mga IDs, tingnan mo yung kung may pangalan, and then hanapin mo ngayon yung may-ari. Kung di mo naman mahanap, isurrender mo sa pulis at bahala ang pulis na sasabihin niya kung sino yung nakakita at hahanapin din naman kung sino yung nawalan. At syempre sa pulisya, yung karaniwang nawawalan, pumupunta po sa pulisya. So, ganun po, yung magkabilang side. May differentiate, ma-differentiate nyo po kung alin yung masama at mabuti dun eh. Kapag po yun ay, malalaman nyo, syempre, sumusunod kayo sa Diyos, alangan naman ang sundin nyo itong kaliwa na bumubulong na, sige, maraming maitutulong sa'yo yan, malaking tulong yan, ganito, ganito. Sa kabila naman, wag, ganito, ganyan. Syempre, alam nyo kung sino yung banal na espiritu at kung sino yung kaaway. Di po ba? Ganun po. Kasi, proven ko po yan. Proven ko po yan. Kaya ko po na-sample din sa inyo yan. Ganun po yung sinasabi ko dito na sa may Hebreo 5, mula sa 1 hanggang 10. Babasahin ko po sa inyo yan. Tapos, hanggang dito sa 11 at hanggang 14. So, ang naka-indicate po dito sa Hebreo 5 ay nakalagay po dito yung continuation ng huli kong binasa na dakilang saserdote, and then yung kasunod po nun ay yung babala laban sa pagtalikod. Ito po yung sinasabi ko na sinasample ko po sa inyo na kapag tayo sumunod sa Diyos, tapos gumawa tayo ng naka-encounter tayo ng hindi natin kaya, tumalikod tayo, andito po, nakasulat po yun kung ano yung nilalaman netong babala laban sa pagtalikod. Pero sample ko na po sa inyo yung binigay ko sa inyo tungkol dun sa, sabi ko nga, pag kayo'y naglalakad, nakakita kayo ng wallet, anong gagawin nyo? May bubulong sa inyo sa kaliwa, may bubulong sa kanyo sa kanan. Yung po isang sample ko lang sa inyo na proven ko yan. Kaya po, ma-differentiate nyo po kung alin yung si Satanas doon at kung alin yung banal na spirito. Kaya po, ngayon po, umpisahan na po natin. Magbabasa na po ako pero manalangin po muna tayo. Mahaba na po yung introduction ko kaya ngayon po, mag-pray muna po tayo. Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, maraming pong salamat muli sa araw na ito, sa panibagong unang araw na ito ng isang linggo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ako po'y tunay na nagpapasalamat sa iyo at higit na pagpapasalamat ang bagong buhay, bagong kalakasan, nakaloob mo sa aming lahat. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon na ipinahintulot mo po na makinig sa iyo pong mga salita, sa iyo pong mga aral. At ganon din po naman, Ama, ay pagsasalusaluhan po namin ang inyong mga mensahe, ang inyong salita na ayon po dito sa Biblia na inaral ng aming Panginoong Jesus ay amin pong pag-aaralan at sa pangalan din po ng Panginoong Jesus, Ama, maraming salamat at inihiling po namin ang iyong banal na espiritu na siyang gumabay sa aming lahat sa amang parte ng mundong ito na nakakarating ang audyong ito, lalong-lalo na po sa bansang Pilipinas, dito sa bansang Japan, ay abutin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at bigyan ng kaliwanagan ng kanilang pag-iisip, puso at buong kaluluwa upang kanilang maintindihang mabuti anuman ang nilalaman ng iyong mga salita na ayon dito po sa Biblia na gagamitin ko sa audio record na ito ay mga aral ng iyong anak na ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Marami pong salamat, Ama, muli ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagpaparangal at pagsamba
ay tanging itinataas namin sa iyo, sa iyong dakilang pangalan bilang buhay naming Diyos Ama na hindi nakikita, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos, siya ko rin pong kinikilalang Diyos at ipinakikilala na aking Diyos na nakilala. Ang Ama ng aming Panginoong Hesukristo na naming nag-iisang Hari at Tagapagligtas. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri ay sa iyo pong lahat, Ama. All glory and honor is all yours forever and ever through your Son Jesus Christ, our Lord and Savior and our King. By the fellowship of the Holy Spirit came from you. We are here, Father God, to study your message and living word. Thank you, Father God. At ganun din po sa ating mga nakikinig. Mabuhay po tayong lahat at nawa po'y pagpalain tayo at bigyan ng higit sa sapat na kalakasan upang ang bawat araw natin ay ating mapagtagumpayan. Okay po, in the name of our Lord Jesus Christ, inaangkin po natin ito at pinasasalamatan. Muli po, ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po sa inyo at magandang unang araw ng isang linggo. Araw ng linggo po ngayon. Umpisahan na po natin ang aking pagbasa. Ito po ang continuation ng Hebreo na binasa ko na po dito sa na nakarecord na yung Hebreo 1 and 2, chapter 1 and 2, tapos 3 and 4, and then ngayon naman po ay chapter 5 and 6 ang babasahin ko po sa inyo. Medyo mahaba po itong 6 pero sisikapin po natin na maibigay sa inyo ng maayos at maliwanag. Kaya po, umpisa na po natin. Ang bawat dakilang saserdote ay pinili sa mga tao at itinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtaninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba, bagamat siya'y anak ng Diyos. Natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ayan po. Ito po yung Hebreo 5, Continuation po ito, bali yung binasa ko ng si Jesus ang dakilang saserdote. So ang binabanggit po dito, tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesus. Bagamat siya'y anak ng Diyos, siya'y nagpakumbaba at ginawa ang kautusan at ang ibinigay sa kanyang task. Binigay sa kanyang, ano ba yung task sa Tagalog? Binigay sa kanyang gagawin niya.
yung gagawin niya na, yun nga po, siya yung magpapapako sa krus kasi kaya siya magpapapako kasi noon po nung unang panahon ang mga ginagamit ay yung mga tupa para ihain para po sa pantubos ng kasalanan. Pero po ng Bagong Testamento na at dumating na ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus po, ang Panginoong Hesus po ang siyang kapalit nung tupang inihahain. Kaya bali po ang lumalabas na tupang inihain, ngayon, ang bagong tagapagligtas natin ay ang Panginoong Hesus. Kaya po ayon dito, nakalagay po dito, ay sa pagpapakumbaba niya, sa pagsunod niya sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama sa langit. Kahit syempre po, napakahirap nung gagawin ng ating Panginoong Hesus, di ba? Imagine nyo po, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, pinanganak ni Virgin Mary. So kaya siya naging tao kasi kailangan tayong iligtas, tayong mga tao. So natural, maililigtas lang tayo at pwede niya lang gawin yung kanyang misyon kung siya ay magiging tao. Kaya po siya ay bumaba sa lupa bilang banal na spirito, lumukob po yung banal na spirito kay Virgin Mary. Tapos, ngayon, kaya po ipinanganak siya ni Virgin Mary as tao. Pero, bilang tao, kasi kaya siya ginawang tao, may mission siya. Ang mission niya nga, yung tubusin ang mga tao sa kasalanan. Kasi, yun na lang ang binigay ng Diyos na kahuli-hulihang alas ng mga tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po naturalmente na kapag tayo'y makasalanan, nakagawa tayo ng kasalanang hindi natin sinasadya at nalaman natin na mali, may mga pagkakataon po tayo na magsisi, magbagong buhay, tanggapin ang ating Panginoong Hesus at pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, sumunod tayo sa mga aral ng Panginoong Hesus na binigay ng ating Diyos Ama na siya namang iniaral ng Panginoong Hesus sa atin, sa ating lahat. Kaya po, siya po ang ating tagapagligtas. Kaya po nakalagay nga, di ba, sabi nga po dito, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na magkapagligtas sa kanya sa kamatayan. Imagine nyo po, ang ating Panginoong Jesus, dumalangin po sa kanyang Ama. Dumalangin po sa kanyang Ama na kung maaari iligtas siya sa hindi po sa kamatayan. Pero ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. O yan po, maliwanag. Siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng sumusunod sa kanya. Kaya po tayo, kapag tayo'y nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, bagong buhay na tayo. At ang ating gagawin sa buhay natin, bagong buhay na, susunod na tayo sa mga batas ng Diyos. Kaya pag-aaralan po natin yung mga batas ng Diyos para maisabuhay natin. At ito na nga po yung binabasa ko. Kaya po naririto makikita nyo. Ito po kasi ay isang pag-aaral natin sa buhay ng bagong tao. Kasi po pag tayo sumunod sa Panginoong Hesus, nagsisi tayo ng kasalanan, nagbagong buhay tayo, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, bagong tao na tayo noon. Tapos nagbuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po tayo iiwas na sa kasalanan at sa mga bagay na makapagbibigay ng pagkakasala sa atin. Ayan po. Napakaliwanag po. Kaya po, itong katagumpayan din po ng ating Panginoong Hesus ay magiging katagumpayan din po natin kung
magsisisi tayo ng kasalanan, tatanggapin natin ng Panginoong Hesukristo, magbabagong buhay tayo, at tayo'y patuloy na magiging bagong tao. At meron naman pong ipinagkaloob na banal na espiritu naman na tagatulong sa atin para makayanan natin yung darating na mga pagpupurify. Kasi po, pag sinabing purification, ito po yung kumbaga sa mineral, yung tubig, di ba? May tubig po galing sa gripo. Meron pong ikinakabit na purifier. Ngayon, pag lumabas na po yun, malinis na po yun. Wala na po siyang mga iba-ibang mga contents ng mga nilagay dun sa tubig na yon. Magiging mineral water na siya as crystal clear. Ganun po yun naman yun sa atin. Kapag tayo nagsisi, sumunod sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, bagong tao na tayo. At ang buhay natin, isusunod na natin sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Ngayon po, sa pagsunod po natin sa Panginoong Hesukristo, para mas lalo tayong tumatag, lalo tayong tumibay, meron pong purification. Yung darating po ng mga kung ano-anong mga ano pa sa atin, yung mga trial, doon po tayo tatatag. At totoo po yan, dahil ako pinagdaanan ko lahat yan. Kaya po mas lalo akong tumatag dahil po sa mga trial na yon. Ngayon, kasi po, pag may dumadating na trial, tatandaan po natin na kapag tinanggap natin ng Panginoong Jesus at ang ating Diyos Ama sa langit, nagbagong buhay tayo. Sa oras, araw-araw, kailangan natin silang kausapin. Ano man ang problema dumarating, anumang sitwasyon, kasi po, sa pagkakataon po na tayo'y sumunod sa Diyos, nagbagong buhay, yung pong baptism of fire na tinatawag, ito po yung darating sa atin na talagang lahat gagamitin ng kaaway. Gagamitin niya ng kaaway, kapatid mo, anak mo, pamangkin mo, tatay mo, nanay mo, kamag-anak mo, lahat, kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, asawa mo, lahat yan gagamitin po ng kaaway. Ngayon po, ang masasabi ko lang, wag na wag kayong titigil ng pakikipag-communicate ninyo sa Diyos Ama sa Langit at sa Panginoong Hesus. Dahil may binigay naman pong banal na spirito, kakausapin nyo rin yung banal na spirito na yon. At hanggat maaari, ay kayo mismo ay kaibiganin nyo yung banal na spirito. Ngayon po, paano nyo ba malalaman na nasa inyo yung banal na spirito? Makikita nyo po kasi sa kaloob-looban nyo na pag napagtitimbang nyo na, nakikita nyo na kung alin yung masama at mabuti. At nakikita nyo na mas kailangang sundin nyo yung mabuti. Yun po. Kasi po, yung banal na spirito, yung bunga ng banal na spirito, itatak nyo po yan. Hanapin nyo Galatians 5:22. Galatians 5:22. Andyan po yung karakter ng banal na spirito. Ngayon po, pag nasa inyo na yung banal na spirito, makikita nyo yung mga karakter na yon. Kaya po, sigurado na kasama nyo yon. At kung hindi man nyo nakikita, nakikita niya kayo, nasa tabi nyo lang yon. Kaya po, kausapin nyo. Pag may mga dumarating sa inyong trial, kasi meron po tayong mga prayers na siya yung nagta-translate sa ating Ama. Kasi lahat tayo po may kanya-kanyang lingwahe. Translator po natin yung banal na spirito para ang ating panalangin ay nakakarating sa Ama. Ganun po yun. Kaya tayo po, wag na wag tayong gi-give up. At hindi naman tayo, pag nakita ng Diyos Ama yon sa atin, na talaga kung paano natin ipinaglalaban siya sa kaaway, kahit tapunan kayo ng tapunan ng kung ano-ano, pero ipinapakita nyo na continuous ang communicate nyo sa Diyos Ama sa Langit at sa Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu. Makikita nyo po, darating ang panahon na makikita nyo yung kayo mismo, kung gaano na kayo katatag. Ngayon po,
sa akin, ito. Nakita niyo po ako? Nag-o-audio. Isa po itong katunayan ng lahat ng pinagdaanan ko'y nagpatatag sa akin. Kaya po ibinibigay ko sa inyo ang mga kaalaman para po kayo ay magpatuloy. Dahil po malapit na po dumating ang ating Panginoong Hesus. Lahat po ng pangyayari sa buong mundo, sa sistema ng mundo natin, nasa huling panahon na po tayo. Lahat ng pangyayaring nangyayari sa buong mundo, binanggit po lahat yan sa Revelasyon. Yan po ang sign ng huling panahon. At dyan sa huling sign, sa mga sign na yan, sign po ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Bagamat walang nakakaalam kundi ang Diyos Ama kung kailan, anong oras ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pero po mas the best, magpatuloy tayo sa pagsunod sa ating Diyos. O ayan po. Ito na po ako dun sa 5 pa rin po ito ng Hebreo. Babala laban sa pagtalikod. O ngayon naman po, ito naman po, pag tayo ay sumusunod na sa Diyos, ito naman po yung naka-specify dito, babala laban sa pagtalikod. Marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. Ayun po, alam niyo po itong verse na to. Ito po yung paulit-ulit na pinapakita sa akin ng banal na spirito. Kasi po ako, sa totoo lang, kasi nasa Biblia din po kasi nasusulat na huwag kayo basta maniwala sa espirito. Subukin nyo ang espirito, bawat espirito kung sila nga ay sa Diyos. Kaya napaka-importante pong nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo ng aral ng Diyos, ng balita ng Biblia, nakikinig tayo sa audio ng salita ng Diyos kung hindi tayo makabasa, para naiintindihan po natin, nalalaman po natin. Kasi po ako noon, bago ko nakaramdam ng pagtawag sa akin, simula po 1992, noon po ako nagsimula ng pagbasa ng Biblia ng sarili ko. Ngayon po, dire-diretso ko pong ginawa yon. Pero dahil nga sa nabasa ko nga rin po na subukin ng bawat espiritu. Lahat po, marami po akong pinuntahan. Umattend ako sa JIL, umattend ako sa gawain ng El Shaddai, nabautismuhan din po ako doon, pero hindi yung dinip ang katawan mo. Tapos, syempre po, ako po pinanganak na Katoliko. Tapos, ako po ay, marami po akong sinubukang relihiyon. Pero po hanggang ngayon ay wala akong nakita kung ano mismo ang specific na nakasulat sa aking Biblia. Ngayon, gustong-gusto po ng mga relihiyon na inaatenan ko na ako'y baptismuhan, ako ay maging miyembro, kahit sa Jehovah's Witness din po, gustong-gusto nun nila na ako'y mabautismuhan doon, ganyan-ganyan. Pero ako po'y nagsasaliksik talaga. Ngayon, hanggang ngayon po, pero po dun sa gawain ng MCGI kay Brother Eli, dun po kami nabautismuhan ng aking anak, yung idinip sa aming katawan. Pero po, mas nauna kami na umattend sa Jehovah's Witness. Ngayon, dito naman po sa Jehovah's Witness, ang ano naman po kasi dito sa Jehovah's Witness na halos marami po silang
pagkaka pareho ng MCGI. Kaya lang po, meron din silang difference. Kaya po hanggang ngayon, yung sa MCGI, nagse-celebrate sila ng Last Supper ng Panginoong Hesus kung ano yung sinabi nila. Yung sa dating daan or sa MCGI, ibang way naman yun sa kanila. Kaya po hanggang ngayon, ang nangyari, patuloy pa rin ako na nag-confide sa ating Diyos Ama sa Langit. Pero ang lagi niya pong ipinapakita sa akin, ito pong binasa ko. Na ang nakalagay po dito, yun nga, dapat sana'y tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng mga salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, wala pang umuang tungkol sa mabuti't masama, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, na sana'y nasa pagkilala ng masama at mabuti. Halos ito po lagi ang pinapakita sa akin ng banal na Espiritu tuwing ako magbabasa nito, tuwing ako magko-confide sa Biblia. Ano po ba, magpapabautismo na po ba ako sa Jehovah's Witness? Yun po yung kahuli-hulihan kong kailangan pagdesisyonan pero talagang pinipilit po nila na magsimula ako uli, panay, kumbaga, yung mga tinuturo po nila sa akin, yung kung paano nilikha ang mundo, ganyan nga, kumbaga, paulit-ulit pong nandun sa umpisa. Ito po ang laging sinasabi sa akin, kaya ang ginawa ko po, talagang nag-pray ako na sabi ko, Diyos Ama sa Langit, sabi ko, sige na nga po. Kasi po dati talagang inumpisahan ko po ang pag-share sa Facebook Ginawa ko po, pinagpatuloy ko na po uli ang aking gawain. Kung ano po yung inuudyok sa akin ng banal na Espiritu ngayon at ang ating Diyos Ama sa Langit, ayun po, ngayon po ginagawa ko na. At talagang nakikita ko naman po, ang makikita nyo po kasi sa inyong sarili yun sa puso nyo, sa isip nyo, kung yan ba'y kalooban ng Diyos o hindi. Awa naman po ng Diyos na sa dating naman o sa tawag dyan, sa dating po sa buhay ko, maganda po na ganito po yung yung pong ginagawa ko na imbis na nga na kailangan pa ba akong mag-aral nung kailan sinilang ang mundo, kung kailan dinikha ang mundo, ganyan-ganyan. Samantalang halos buong Biblia na po nabasa ko na nga. Ito nga. Tapos babalik pa po ako doon. Ganun pa. Kaya po ito laging pinapakita sa akin. Kaya po ang ginawa ko, nag-pray po ako talaga. Kaya ito po, ngayon, sa YouTube naman ako pero po, talagang nagse-share po ako. 2010 ako nag-start sa Facebook. Nagse-share ako ng ng magandang salita ng Diyos, ng good news. Marami po ako doon na-counseling ko mga pamangking ko tungkol sa buhay may asawa nila, na-counseling, meron taga-Pakistan pa yata ako doon na babae na naging friend, na siya tungkol sa kasi po ako noon sa Facebook, ang aking always na schedule ay Friday ng gabi, alas 8 hanggang Saturday ng umaga. Ganun po. Pero po ngayon, eto na po, bukod sa Facebook, nandito rin ako sa YouTube, nag-audio na ako. Kaya po, maraming salamat sa ating Diyos Ama sa Langit, sa ating Panginoong Hesukristo, at sa Banal na Espiritu, dahil binigyan nila ako ng malakas na sense na, yung ibig sabihin, yung malakas na pakiramdam na kung ano yung pag-udyok nila sa akin, ganyan. Nararamdaman ko na po, ganun, yung kung ano gagawin ko. Marami po, tsaka po mahabang pag-aaral po ang ginawa ko kung saan ako ano pinag-aralan ko, na kung paano yung tungkol sa salita ng ating Diyos Ama't kalooban ng Diyos. Marami po akong paraan at kung saan po ako tumingin, nag-search.
bago po ako nag-o-audio ngayon. Kaya po ngayon, eto na. At itong binasa ko, nasabi nga, dapat ay tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Lagi po akong tinatamaan dito pagka nakikita ko to. Sabi ko, oo nga, sabi ko, tinuturuan pa nila ako kung kailan nilikha ang mundo, ganyan. Tapos samantalang ganyan. Kaya po nag-decide na ako, yan. Nag-decide na rin po ako sa audio, lalo na po yung mga kapatid ko ang lalayo. Hindi ko naman sila dyan ng always sa Facebook, kaya sabi ko dito sa YouTube hanggat maaari. Dito sila makinig, babasahan ko sila. Kaya po ayan, eto tayo ngayon. Naririnig nyo ang boses ko. Ayan po ang aking sharing at tungkol po dito sa babala laban sa pagtalikod. Ayan po nakalagay dyan. Ito na po tayo sa verse 6, continuation po ng babala ng pagtalikod. Kaya't huwag na ang mga panimulang aralin. Nakalagay po dito Kaya't huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin kundi yaong maghatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Huwag na nating iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya, pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ang kahatulang walang hanggan. Sa halip, magpatuloy tayo, iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos, sapagkat paano pang mapagsisisi at mapanunumbalik ang mga tumalikod. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng kaloob ng langit, naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang magsising at mapanumbalik, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ayun po pala ang consequence. Kapag tayo'y tumalikod, batapos nating tanggapin ng Panginoong Hesus, nagbagong buhay tayo, tapos katulad yun, nangyari sa akin, yung aral ng pasimula na hindi na pala dapat, ayun na po. Nakalagay po dito, sapagkat muling ipinapako sa krus at binibilad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Ganun po pala pagka nagkakasala tayo at hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kabalyo po pala nung ginagawa natin na yon ay pinapako natin sa krus at ibinibilad sa kahiyan ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Yun po pala ang sumatotal nun. Ayan. Ito po, kasunod naman po nito, pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung mga dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa. At susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Ayan. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming mabuti ang kalalagyan ninyo. Makatarungan ang Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita. At hanggang ngayon pinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At kananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas, upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ayun po. Maliwanag po yan. Ngayon po, dito naman po tayo sa tiyak ang pangako ng Diyos. Ayan po, pag nasigurado natin yung pagsunod natin, kahit may trial,
ay patuloy pa rin tayo ng communication sa Diyos, ito naman po yung nakalagay dito. Tiyak ang pangako ng Diyos. Nang pangmangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghihintay si Abraham at kanya ngang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatagpo na sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit, sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon, siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. O ayan po. Nakita nyo po, ito po, nag-inspire po sa akin itong tiyak ng pangako ng Diyos. Kaya po, sa totoo lang, makikita nyo, at pinapatunayan ko po, dahil ito pong mga salita ng Diyos ay kinain ko na sa puso't isip ko. Kapag po dumarating sa punto na may trial po, naaalala ko po yung mga pangako ng Diyos. Na sabi nga po niya rito, kaya tayong nakatagpo na sa kanya ng kalinga ay panatag ng kalooban na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay na matatag na angkla ng ating buhay. Ayan po, kita nyo po yan? Yan po yung isa kong sinasabi sa inyo. Ayan o. Ayan, ito po yung aking Biblia. Ayan o. O ayan po, sa susunod, yan po ang babasahin natin. Pang-7 Hebreo. Ngayon po, tapos na tayo sa ika-6, ika-5 at ika-6. At tingnan nyo nga po, o. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na halos nabasa ko na yan lahat o. At kinain ko na po yan lahat sa buhay ko. Kaya po, ang bawat po sumusunod sa Diyos, dumarating po yung purification, yung po yung tinatawag na baptism of fire. Kaya po kayo, kapag po tayo sumusunod sa Diyos, huwag kayong mag-alala. Dahil po ang Diyos mismo ang nangako sa atin. Kasi po, matakot na po tayo kapag ang nangako ay ang tao. Pero kapag po ang Diyos ang nangako sa atin, ay nako, ako na po nagsasabi sa inyo, sa lahat, kahit po sa buhay, sa anong klaseng buhay, sa financial, sa emotional, kung saan pong sitwasyon, talagang ang ginagawa ko lang po, patuloy ko pong sinusunod, patuloy ko pong ginagawa ang kalooban ng Diyos, patuloy ko pong sinasabi na ang salita niya. Ako po naman ay sa totohanan lang hindi ako sa walang kaibigan Kapag po ikaw ay isang taong nakakilala na sa Diyos, makikita mo po, ikaw mismo ang lalayo sa tao. Kahit po kayo nagngingiti, nag-enjoy kayo sa mga usapan, pero po kapag makikita nyo siyempre yung tao na, ang tao po kasi ngayon sa totoo lang, nakita ko po ang tao maligaya kapag binibigyan mo,
Maligaya kapag ka pinakikinggan mo yung chismis nila, maligaya kapag ka ng chichismis ng kung sino-sino, maligaya kapag ka yung usapan nila, yung kapwa nila. Ako po kasi, hindi ako maligaya pagka ganun. Hindi na po baling wala akong kaibigan, wala akong kasama. Kung lagi naman pong ganun ang pag-uusapan ang buhay ng kapwa, akala po ng iba, wala akong kaibigan. Pero hindi po, hindi sa wala akong kaibigan. Kasi po, ang taong kumikilala sa Diyos, siya mismo ang umiiwas sa lugar, sa sitwasyon na magkakasala siya sa Diyos. Yun po ang katotohanan doon. Kapag po ikaw ay taong sumusunod sa Diyos, ikaw mismo, iiwas ka sa mga sitwasyon, sa lugar, sa tao na alam mong magkakasala ka sa Diyos. Kasi po, pagka may tao po ikaw kaibigan, meron kang kaibigan na hindi mo namang katulad na talagang devoted ka na sa pagsunod sa Diyos. Ngayon, yung kaibigan mo, hap-hap pa. Eka nga, nasa mundo, nasa Diyos, may time na nasa mundo, mas marami sa mundo. Pagka may problema, tatakbo sa Diyos. Yung tipong ganun ba? Tapos, pag may nakitang tao, may sinabi, pag nakakita ng tao, kahit anong klaseng tao, lahat ng tao nang dumaan sa mata niya, may nasabi siya. Sa palagay nyo, sasama ba kayo sa ganon? Makikihalubilo ba kayo sa ganon? Kapag po ang isang tao ay sumusunod na sa Diyos, nakikita niya na nga yung masama at mabuti. Kaya, hindi naman po sa inaayawan ko yung mga tao at hindi naman din sa ayaw ako ng mga tao. Sa totoo nga lang, gustong-gusto nga nila akong kasama. Ang totoo naman, ako naman ang lumalayo. Ako po ang umiiwas. Kaya po, kasi nakikita ko po yung ikabubuti at ikasasama. Kaya po, ako mismo. At sabi nga po ng Panginoong Hesus, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama ay ang siya niyang kapatid, magulang. Ibig sabihin, kung sino po yung sumusunod sa kautusan ng sa kalooban ng ating Ama, ang siya niyang kapatid at magulang. So, ngayon po, ano sa palagay nyo? Yung mga ganong gumagawa, kaibigan nyo? Magulang nyo ba? Kapatid nyo ba? Kayo na po ang makakasagot, hindi ba? Ngayon, kaya naman po, ang aking masasabi, kaya naman po kahit sabihin nag-iisa ako, mas hindi ako sumasama sa mga, ang buhay nasa mundo, kasi nga, alam ko na pag sumama ako, magkakasala ako sa Diyos kasi may time na hindi mo masasabi, pag may nagsalita, makakapagsalita ka din, di ba? So, para makaiwas ka ng huwag kang magkasala, huwag ka nang sasama sa alam mong magkakasala ka sa iyong Diyos. Ganun po yun. Kaya po, at saka isa pa, hindi naman ako nalulungkot dahil kasama ko nga yung banal na spirito. Siya kong tagapagtulong sa aking buhay, helper. At yan mismo ang pangako ng Panginoong Hesus. At yan po ang alam ko at yan pinaniniwalaan ko dahil naniniwala ako sa pangako ng Diyos, naniniwala ako sa lahat ng tinuro ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos Ama sa langit, ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu. Ako, kumpleto po kami, 4. Kaya po hindi mo masasabi na nag-iisa ako. Kumpletong-kumpleto po kami. 4, kasi sa Biblia po nasusulat, ang 4 palang numero ay isang kakumpletuhan. Kakumpletuhan sa aral po sa Diyos kakumpletuhan po yung yung tawag dito. Kakumpletuhan po yung 4 na numero kaya po kami, kumpleto kami. Di po ba? Kaya po ako, kahit yung anak ko, kahit busy sa trabaho yan, hindi ko po tinatantanan ng talagang araw-araw sinasabi ko sa kanya na
tayo, kailangan natin na sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos, sa kahit anong panahon, kailangan natin. Dahil pag walang Diyos, hindi tayo mabubuhay. Kasi, kung walang Diyos, hindi maililikha ang tao. Pero kung hindi man likhain ng tao, may Diyos pa rin. O, di ba? Kaya nga may nakikita ako sa internet Ang dagat, kapag walang isda, hindi siya mawawala, dagat pa rin siya. Pero ang isda, pag walang dagat, di ba mamamatay? O, parang yung puno daw. Pag walang lupa, hindi mabubuhay. Pero ang lupa, kahit walang puno, mabubuhay. Yun. O, di ba ang galing? Natutuwa nga ako nung nakita ko yun Ang galing nga, no? Tapos sabi, ang tao, kapag walang Diyos, hindi mabubuhay. Pero ang Diyos, kahit walang tao, kayang mabuhay. Kasi siya nga ang lumikha sa tao O, di po ba? Kaya po eto, natapos po natin yung Hebreo 5 and 6. At nawa po, kayo na po ang umulit-ulit kung meron kayong nakita nyo pong mabilis yung pagbasa natin ngayon kasi binilisan ko na po kasi hanggang 1 oras lang tayo Okay na po. Kaya po eto muli po sa ating mga pakikinig at nasaan man kayong lugar na naroroon ay pagpalain kayong lahat ng ating Poong May Kapal. Saan man kayo naroroon, samahan kayo ng banal na Espiritu ng Diyos, liwanagan ng inyong puso at isip, at naway ipakita sa inyo at bigyan kayo ng karunungan para maintindihan nyo po lahat ng nabasa ko ngayon. Sa aking mga kapatid po na nakikinig dyan, kung nasaan man kayo, yung mga hindi makabasa, ako na po ang bumabasa sa inyo, pakinggan nyo na lang. At pag dumating ang panahon, kung loloobin ng Diyos at maipadala ko yung mga bibilin ko na, droga na salamin. Kung loloobin ng Diyos na mabili ko na yung mga yon, ay papadala ko sa inyo para naman mabasa nyo yung mga Biblia naman na binigay ko sa inyo nung bago ako umalis dyan. Paano po? Tayo na po at muli tayo magpasalamat. Diyos Ama sa Langit, maraming pong salamat. Nawa po lahat ng nakapakinig, lahat ng ipinahintulot mong makinig, ay inabot mo po ng iyong banal na espiritu, ng iyong mapaghimalang kamay, saan man silang dako naroroon sa mundong ito, naliwanagan sila, naintindihan nila ang aking pagkakabasa ng iyong mga salita at ng iyong mga mensahe, at nawa po'y sundin nila sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan ng puso, kaliwanagan ng isip, para makita nila ang tunay na masama at mabuti sa takbo ng buhay namin ngayon sa mundong ito. Maraming pong salamat at patuloy mo po na ipinagkakain sa amin ang iyong banal na salita, na ito po na salita mong buhay na salita mo ay siya naming pagkain sa totohanan lang. Ito po ang pagkain hindi nasisira. Ayon po sa aral ng aming Panginoong Hesus, ay hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi nabubuhay ang tao sa mga salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Kaya po, salamat po Ama sa pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataon upang marinig, makita namin, mabasa ang iyong salita, at nawa ito po'y sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maisabuhay naming lahat. At sa pakikipisan po ng banal na Espiritu, ay tunay na maging matatag kami sa araw-araw. Marami pong salamat. At muli ko po tinataas na muli ang lahat ng kabutihan. All glory and honor is all yours, Almighty Father, our Father God, Abba God, our Father God Jehovah, our Yahweh El Shaddai, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and King, through the fellowship of the Holy Spirit, we love you and thank you. Okay po mga kaibigan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po at magandang araw na muli ng unang araw ng linggo. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. Mabuhay po kayong lahat. At nawa po, medyo mabilis yung pagkakabasa po namin ngayon, pagkakabasa ko ngayon, pagpasensyahan nyo na po. Maraming salamat po. At muli, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank and we receive all the knowledge and wisdom. Amen. Bye-bye and God bless po sa inyong lahat.